Mabuhay mahal naming mga tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel, Ang Puso at Hininga. Naniniwala ba kayo sa mga anghel? Mga anghel na hindi laging may pakpak o nagniningning na kasuotan. Minsan, sila'y mga ordinaryong taong dumarating sa pinakadilim nating sandali. Dala ang isang munting pag-asa na hindi natin inaasahan. Samahan ninyo kaming pakinggan ang kwento nila, Kaylan at Tala, sa isang nobelang pinamagatang Ang Bagong Liwayway. Kaylan Amihan. Umalis ka na. Ang tunog ng folder na bumagsak sa mamahaling lamesang gawa sa mahogany ay mas malakas pa sa sinabi ni Kaylan Amihan. Ngunit ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para palamigin ang buong silid. Nanginginig ang mga labi ng babaeng nurse sa kanyang harapan. Siya ang pang-15, ang ika-15 aplikante na sinubukan at nabigo. Pero Sir Kaylan, wala nang pero-pero. Putol ni Kaylan. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa mga papeles sa kanyang mesa. Kunin mo ang huling sahod mo sa baba. At siguraduhin mong hindi ko na makikita ang pagmumukha mo sa hasyendang ito. Ang hikbi ng babae ay naging hagulgol habang mabilis itong tumalikod at lumabas ng kanyang opisina. Ni hindi man lang kumurap si Kaylan. Wala na siyang maramdaman. O baka naman, ayaw na lang niyang makaramdam. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon lamang niya pinakawalan ang isang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe na bumungad sa kanya ay hindi ang dilim, kundi ang isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang kwarto ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang sa pasilyo ng Pugad Amihan, ang mansyon na ipinangalan sa malamig na hangin, ay parang pabigat ng pabigat. Bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala ng tawa at ng buhay. Ngayon, tanging ang nakakabinging tunog ng katahimikan at ng mahinang beep, beep, beep mula sa kwarto ni Maya ang naririnig. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang pamilyar na tanawin. Si Maya, ang kanyang 7 taong gulang na prinsesa, ay mahimbing na natutulog, o yun ang gusto niyang isipin. Napapalibutan ng mga makina na may mga tubong nakakabit sa munti nitong katawan. Ang dati masiglang pisngi ay ngayoy maputla. Ang buhok na dati umaalon sa kanyang pagtakbo ay ngayoy unti-unti nang nalalagas. Umupo si Kaylan sa tabi ng kama. Hinawakan ang maliit na kamay ng anak. Anak, bulong niya. Ang boses ay basag. Hindi susuko si Daddy. Hindi. Ngunit ang mga salita ay tila hungkag kahit sa sarili niyang pandinig. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang sandali. Sir Kaylan, sabi ng kanilang mayordoma, si Manang Belen. Dumating na po ang huling aplikante para sa interview. Huminga ng malalim si Kaylan, ang ika-16. Papasukin mo. Tumayo siya at bumalik sa kanyang anyo bilang si Kaylan Amihan, ang walang pusong milyonaryo. Ang babaeng pumasok ay simple. Sobrang simple. Nakasuot ng kupas na bestida at tsinelas. Walang kolorete sa mukha. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali lang sa likod. Sa madaling salita, wala siyang dating. Talaliwayway, sabi nito sa mahinang boses. Inilahad ang isang manipis at lukot na folder. Tiningnan ito ni Kaylan na para bang isa itong maruming basahan. Hindi niya ito kinuha. Sanay siya sa mga makakapal na resume, puno ng mga sertipiko at parangal. Ito? Mukhang galing lang sa isang lumang aparador. Naupo ka, utos niya. Mas malamig pa sa hangin mula sa aircon. Sumunod si Tala nang walang imik. Umupo siya sa dulo ng upuan. Diretso ang likod. Ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Para siyang isang ibon na handang lumipad anumang sandali. Binuklat ni Kaylan ang folder. Laman nito ay isang barangay clearance, isang biodata
nasulat kamay, at wala ng iba. Napakawalang kwenta. Home care experience. Basa ni Kaylan mula sa papel. Ang bawat salita ay may bahid ng pang-uuyam. Anong ibig sabihin nito? Nag-alaga ka ng lola mo na may rayuma? Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Tala. Opo, sir. Inalagaan ko po ang lola ko hanggang sa kanyang huling sandali. Natawa si Kaylan ng walang kagana. Ganun ba? Ang anak ko ay may malubhang sakit sa bato. Hindi ito rayuma. 15 lisensyadong nurse na ang sinisanti ko. Anong nagpapaisip sa'yo na mas magaling ka sa kanila? Tumingin si Tala sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay kalmado, parang isang dagat na walang alon. Hindi po ako nagsabing mas magaling ako, sir. Kung ganon, nagsasayang lang tayo ng oras. Sabi ni Kaylan, isinara ang folder. Tapos na ang interview. Tumayo si Tala. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya umiyak tulad ng iba. Tumango lang siya. Salamat po sa oras ninyo, sir. Habang naglalakad siya palabas, tumalikod si Kaylan at humarap sa malaking bintana ng kanyang opisina na tanaw ang hardin na dati puno ng buhay. Isa na namang kabiguan. Kailan ba ito matatapos? Ngunit hindi niya narinig ang pagsara ng pinto. Nagtaka siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Tala sa tapat ng isang maliit na estante malapit sa pinto. Sa ibabaw nito ay isang picture frame ng kanyang yumaong asawa. At sa tabi nito ay isang maliit na manikang kabayo na gawa sa kahoy, ang paboritong laruan ni Maya. Siguro ay nahulog ito ng isa sa mga katulong kanina. Sa isang saglit, sa halip na dumiretso sa pinto, maingat na pinulot ni Tala ang laruan. Dahan-dahan niyang inayos ang tayo nito, ibinalik sa tabi ng litrato. Hindi ito isang kilos para mapansin siya. Isa itong kilos na puno ng respeto, puno ng pag-aalaga. Walang sinabi si Kaylan. Pinanood lang niya ang babae na ngayon ay naglalakad na palabas. Isang imahe ang pumasok sa isip niya. Ang 15 nurse na dumaan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Sa sahod, sa mga makina. Walang isa man sa kanila ang nagbigay pansin sa isang simpleng laruan. Walang isa man sa kanila ang tumingin kay Maya bilang isang bata, kundi bilang isang pasyente. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Sandali. Huminto si Tala. Ang kamay ay nasa doorknob na. Humarap siya. Ang mukha ay nagtatanong. Naglakad si Kaylan papalapit. Ang bawat yabag ay mabigat. Huminto siya sa harap ng babae. Tinitigan ang mga matang hindi nangungusap, ngunit tila may malalim na itinatago. Ang desperasyon ay isang mapanganib na bagay. Pinipilit ka nitong gawin ang mga bagay na hindi mo gagawin. Pinipilit ka nitong maniwala sa mga anghel, kahit na alam mong hindi sila totoo. 1 linggo, sabi ni Kaylan. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Bibigyan kita ng 1 linggo. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Tala, ngunit mabilis din itong nawala. 1 pagkakamali lang. Dagdag niya, ang bawat salita ay isang babala. Tapos ka. Ang pugad-amihan ay hindi isang tahanan. Isa itong malamig na palasyo na gawa sa salamin, bakal, at mga lihim. Sa bawat paghakbang ni Tala sa malawak na pasilyo, pakiramdam niya ay nilalamon siya ng katahimikan. Malayong malayo sa simpleng bahay nila, sa baryo Sinagtala, kung saan ang maririnig mo ay ang hampas ng alon at ang tawanan ng mga bata. Dito, ang tanging maririnig ay ang tibok ng sarili niyang puso at ang mahinang beep, beep, beep na nagmumula sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang unang mga araw niya ay isang pagsubok sa pasensya. Si Kaylan Amihan ay isang anino na nagmamasid mula sa malayo. Hindi siya nagsasalita, ngunit nararamdaman ni Tala ang mga mata nitong mapanuri, naghihintay sa kanyang pagkakamali.
Ang mga kasambahay ay kumikilos ng may takot, bumubulong-bulong kapag nakatalikod siya. Pero hindi sila ang dahilan kung bakit siya naroon. Si Maya, ang munting anghel na natutulog sa gitna ng mga aparato. Hindi sinubukan ni Tala na kausapin ang bata. Alam niyang pagod na ito sa mga estrangherong pilit na ngumingiti at nag-aalok ng mga laruan. Sa halip, umupo lang siya sa isang silya sa tabi ng bintana kung saan natatanaw niya ang hardin. Dinala niya ang isang sirang manikang tela na nakita niya sa ilalim ng kama. Sa katahimikan ng kwarto, sinimulan niyang tahiin ang napunit na braso ng manika. Ang bawat tahi ay maingat. Ang bawat galaw ay banayad. Hindi niya tinitingnan si Maya, ngunit alam niyang pinagmamasdan siya ng bata. Sa sinagtala, mahinang sabi ni Tala na para bang kinakausap ang manika, ang mga alon ang kumakanta ng oyaye para sa mga bata. Nagsimula siyang maghumindig ng isang lumang awitin mula sa kanilang baryo. Isang awit tungkol sa mga bituin na gumagabay sa mga mangingisda pa uwi. Ang himig ay simple at malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging ritual niya. Pag-upo sa tabi ng bintana, pagkukumpuni ng mga lumang laruan, at paghumindig ng mga awit ng dagat. Isang hapon, napansin niya ang hardin sa labas. Ang mga rosas na dati siguradong magaganda ay ngayoy nalalanta. Nilalamon ng mga damo. Nakaramdam siya ng awa. Dahan-dahan siyang lumabas. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nakita ni Kaylan ang eksena. Ang babaeng simple ay nakaluhod sa lupa. Binubunot ang mga damo sa paligid ng mga rosas na minsan ay inalagaan ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Inis, pagkaintriga, o isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang gabi, ang katahimikan ng mansyon ay biglang binasag ng isang matinis at tuloy-tuloy na tunog mula sa monitor sa kwarto ni Maya. Bago pa man makarating ang mga katulong, naroon na si Tala. Ang katawan ni Maya ay naninigas, nanginginig sa isang kumbulsyon. Walang bakas ng takot sa mukha ni Tala. Ang babaeng mahiyain ay biglang naglaho. Sa isang iglap, siya ay naging isang taong sanay sa ganitong krisis. Manang bili! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ng sino man mula sa kanya. Kumuha ka ng maligamgam na tubig at bimpo, bilis! Maingat niyang inihiga patagilid si Maya para hindi ito mabulunan. Tiningnan niya ang mga vital signs sa monitor. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat numero. It's a febrile seizure. Bulong niya sa sarili bago na pagtantong may nakakarinig sa kanya. Mataas lang masyado ang lagnat niya. Pagtatama niya, ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado. Nang dumating ang doktor, tapos na ang kumbulsyon. Si Tala ay mahinahon nang pinupunasan ang noo ni Maya ng basang bimpo. Tiningnan ng doktor ang ginawa ni Tala at tumango ng may paghanga. You did everything right. Nang makaalis na ang lahat, naiwan si Tala sa tabi ng kama. Ang tibok ng puso ni Maya ay bumalik na sa normal. Ang munting bata ay dahan-dahang iminulat ang mga mata. Tumingin ito hindi sa mga makina, kundi diretso kay Tala. At sa unang pagkakataon, isang napakaliit. Halos hindi makitang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya amihan. Hindi na malaya ni Tala na may isang tao palang nakatayo sa may pinto, pinagmamasdan ng lahat. Si Kaylan. Nakita niya ang lahat, ang bilis, ang kaalaman, ang profesionalismo, ang lahat ng bagay na hindi tumutugma sa isang simpleng babae mula sa probinsya na nag-alaga lang ng kanyang lola. Naglakad siya papalapit. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Tala. Puno ng pagdududa at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Ang boses ay hindi na galit, kundi puno ng matinding pagtataka.
Ang nangiti ni Maya ay parang isang munting sinag ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Sa mga sumunod na araw, ang yelo sa puso ni Kaylan ay unti-unting natunaw. Nagsimula siyang umuwi ng mas maaga. Hindi na siya nagkukulong sa opisina. Madalas, natatagpuan niya ang sarili na nakatayo lang sa labas ng kwarto ni Maya. Pinakikinggan ang mahinang himig ni Tala at ang paminsan-minsang mahinang tawa ng kanyang anak. Hindi niya pa rin alam kung sino si Tala Liwayway. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang mapanganib na kapayapaan. Ang kapayapaang yon ay winasak isang hapon, kasabay ng pagdating ng isang itim at makintab na sasakyan. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit na mamahalin. Ang mukha ay nakakubli sa likod ng malalaking sunglasses. Si Daya Aguinaldo, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Pumasok si Daya sa mansyon na para bang siya ang reyna. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang bawat sulok at huminto ito nang makita si Tala na nag-aayos ng bulaklak sa isang florera sa sala. Itinaas niya ang kanyang kilay, ang tingin ay puno ng paghamak. At sino naman ito? Tanong ni Daya. Ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. Hindi niya tiningnan si Tala, kundi si Kaylan na kasalubong niya. Siya si Tala, ang bagong tagapag-alaga ni Maya. Sagot ni Kaylan, pilit na pinapakalma ang sarili. Tagapag-alaga? Akala ko ba nurse ang kailangan mo? Sabi ni Daya, bago tumingin kay Tala mula ulo hanggang paa. Mukha siyang probinsyana. Naramdaman ni Kaylan ang pag-init ng kanyang ulo. She's good. Maya likes her. Oh, really? Ngumisi si Daya. O baka naman, ikaw ang may gusto sa kanya. Bago pa man makasagot si Kaylan, dumiretso na si Daya sa kwarto ni Maya na para bang wala siyang pakialam sa sagot. Sumunod si Kaylan, isang masamang pangitain ang gumuguhit sa kanyang isipan. Sa hapunan, ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Tala ay tahimik lang, samantalang si Daya ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kapatid nito, ang yumaong asawa ni Kaylan. Bawat kwento ay isang patama, isang paalala. Naalala mo ba, Kaylan? Dito sa pwestong yan paboritong umupo ni Elara. Sabi ni Daya, tinitingnan si Tala. Lagi niyang sinasabi, ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat, hindi mga estranghero. Nang gabing iyon, nang paalis na si Daya, hinarang niya si Kaylan sa pasilyo. Ang matamis ng ngiti ay naglaho, napalitan ng isang malamig na babala. Mag-ingat ka, Kaylan, bulong niya. Alam kong nagluluksa ka pa rin. At ang mga babaeng tulad niyan, tumingin siya ng masama sa direksyon ng kusina. Kung nasaan si Tala, alam nila kung paano gamitin ang kahinaan ng mga lalaking tulad mo. Bago mo mamalayan, hindi lang ang anak mo ang inaalagaan niya, kundi pati na ang bank account mo. Hindi siya ganyan. Mabilis na sagot ni Kaylan, ngunit may isang maliit na bahagi sa kanya na natinag. Ang lason ay naipasok na. Talaga ba? Hamon ni Daya. Ano ang alam mo sa kanya? Sa nakaraan niya? Sa kung saan siya galing? Huwag mong hayaang ang kalungkutan mo ay maging katangahan. Ginagawa ko to para protektahan ang pamana ng kapatid ko at ang kinabukasan ng pamangkin ko. Sa mga salitang yon, umalis si Daya. Iniwan si Kaylan na gulong-gulo ang isip. Ang mga salita niya ay tumama sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang pagkakasala. Ang pakiramdam na binibigo niya ang kanyang asawa sa hindi niya pagiging sapat na malakas. Nang makita niya si Tala na lumabas mula sa kwarto ni Maya, ang init at paghanga na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng malamig na pader ng pagdududa. Habang naglalakad si Tala pabalik sa kanyang silid, bigla siyang nagsalita. Mula ngayon, sabi niya,
Ang boses ay bumalik sa pagiging dati. Ang boses ng amo sa kanyang empleyado. Trabaho mo lang ang gawin mo. Huminto si Tala at lumingon. Ang muka ay puno ng pagkalito. Huwag ka nang mangialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman, dagdag ni Kaylan. Ang hardin, ang mga personal na gamit, naiintindihan mo ba? Nandito ka para kay Maya at para lang kay Maya. Hindi umimik si Tala. Ngunit nakita ni Kaylan ang sakit sa mga mata nito. Isang mabilis na kislap ng pagkabigo na agad ding nawala at napalitan ng pamilyar na kalmadong maskara. Tumango lang ito ng marahan at nagpatuloy sa paglakad. Habang pinagmamasdan niya itong maglaho sa dilim ng pasilyo, hindi niya naramdaman ang kapanatagan ng isang among nagbigay ng utos. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding kirot. Ang kirot ng pagtulak palayo sa nag-iisang tao na nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ang mga salita ni Kaylan ay mas matalas pa sa bubog. Bawat isa ay tumusok sa puso ni Tala. Isang pader na yelo ang muling itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas malamig kaysa dati. Bumalik siya sa pagiging halos invisible, isang anino na gumagalaw sa loob ng mansyon. Ginawa niya ang kanyang trabaho, inalagaan si Maya, at pagkatapos ay nagkukulong sa kanyang kwarto. Ngunit ang sakit na dulot ni Kaylan ay walang-wala kumpara sa sakit na nakikita niya sa mga mata ni Maya. Nagsimula na itong malagas. Bawat umaga, paggising ni Maya, may mga hibla ng kanyang manipis na buhok na naiiwan sa unan. Sinubukan itong itago ni Tala, ngunit isang araw, habang sinusuklay niya ang bata, isang buong kumpol ang sumama sa suklay. Napatingin si Maya sa salamin. Ang dating masayang bata na nakikita niya roon ay napalitan ng isang batang may mga patse ng anit na nakikita na. Ang mga mata niya ay napuno ng luha. Humagulgol siya, isang tunog na puno ng purong dalamhati ng isang bata na ninakawan ng kanyang kamusmusan. Ayoko na. Ayoko nang tumingin. Sabi ni Maya sa gitna ng kanyang pag-iyak, pilit na itinataboy ang salamin. Dinurog nito ang puso ni Tala. Niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na katawan ng bata. Alam niyang walang salita ang makakapag-alis ng sakit na yon. Kailangan niya ng gawa. Kinagabihan, habang natutulog si Maya, pumasok si Tala sa banyo ng kanyang sariling kwarto. Dala ang isang matalas na gunting. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mahaba at alon-along buhok ay ang nag-iisang bagay na maipagmamalaki niya. Ito ang alaala ng kanyang ina na laging nagsasabing ang buhok niya ay singanda ng gabi sa kanilang probinsya. Ngunit ano ang halaga ng buhok kung ang isang anghel ay nawawalan ng ngiti? Kinabukasan, umupo si Tala sa harap ni Maya na ayaw pa ring bumangon. May dala siyang isang maliit na upuan at isang malaking salamin. Maya, mahinang sabi niya, may gagawin tayo ngayon. Umiling lang ang bata. Nakasubsob ang muka sa unan. Gagawa tayo ng pinakamagandang wig sa buong mundo. Para sa pinakamagandang prinsesa. Sabi ni Tala, ang boses ay masaya. Kahit na ang puso niya ay kinakabahan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Maya. Ang mga mata ay namumugto pa. Ngumiti si Tala, itinaas niya ang gunting. At sa harap ng nagtatakang mga mata ni Maya, sinimulan niyang gupitin ang sarili niyang buhok. Lagas, ang unang hibla ay bumagsak sa sahig, mahaba at itim. Lagas, ang pangalawa. Sa loob ng kanyang opisina, si Kaylan ay nakatingin sa monitor ng security camera. Karaniwan, ginagamit niya ito para siguraduhing ginagawa ng mga nurse ang trabaho nila. Ngayon, hindi niya maalis ang kanyang tingin. Napanood niya ang lahat. Ang pag-iyak ni Maya, ang determinasyon sa mukha ni Tala. At ngayon, ang eksenang ito na hindi niya kailanman inakala.
Bumagsak ang huling hibla ng buhok ni Tala. Iniiwan siyang may buhok na ngayon ay hanggang leeg na lang. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit ngumiti siya ng napakatamis kay Maya. Ayan, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ngayon pareho na tayo. At mula dito, kinuha niya ang mga pinutol na buhok. Gagawa tayo ng mahika. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Kinuha niya ang isang piraso ng buhok ni Tala at hinaplos ito. Sa opisina, si Kaylan ay napasandal sa kanyang upuan, hindi makahinga. Ang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso ay hindi lang natunaw. Gumuho ito. Ganap na gumuho. Ang babaeng ito, na tinrato niya ng masama, na pinagdudahan niya, ay isinakripisyo ang sarili nitong korona para lang maibalik ang ngiti sa kanyang anak. Walang kamera, walang nag-utos, isang purong akto ng pagmamahal. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Kaylan. Nagpabalik-balik siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang safe. Isang bagay na matagal na niyang itinago. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng kwarto ni Tala. Nang bumukas ito, nakita niya si Tala na medyo nagulat sa kanyang maikling buhok. Nag-iwas ito ng tingin na para bang nahihiya. Walang sinabi si Kaylan. Dahan-dahan niyang inilahad ang isang maliit at eleganteng kahon na yari sa velvet. Itinulak niya ito ng bahagya sa mga kamay ni Tala bago siya tumalikod para umalis. Nang buksan ito ni Tala, nakita niya ang isang napakagandang hair clip, gawa sa perlas at maliliit na diamante. Isang bagay na hindi nababagay sa isang simpleng babae. Ngunit nang tumingin siya sa salamin at isinukbit ito sa kanyang bagong gupit na buhok, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maganda siya. At sa dilim ng pasilyo, nakasandal si Kaylan sa pader. Pinakikinggan ang katahimikan. Hindi niya kailangang makita ang reaksyon ni Tala. Sa sandaling iyon, sapat na sa kanya na malaman na sa wakas, nagawa niya ang isang bagay na tama. Ang ginupit na buhok ang naging tulay. Ang pader sa pagitan nila ni Tala ay tuluyan ng gumuho at sa mga guho nito, isang bagay na bago at marupok ang nagsimulang tumubo. Nagsimula silang mag-usap, hindi tungkol sa sakit ni Maya o sa mga gamot nito, kundi tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa paboritong kulay ni Maya, sa mga pangarap ni Tala na makita ang mga balyena sa karagatan, sa hilig ni Kaylan sa mga lumang libro. Ang mansyon ay nagsimulang magkaroon muli ng buhay. Ang tawa ni Maya ay madalas nang marinig, sumasabay sa mahinang himig ni Tala. Isang gabi, naabutan ni Kaylan ang sarili na nakangiti. Habang pinagmamasdan sila mula sa pintuan, magkasamang nagbabasa ng libro. Si Tala ay nakaupo sa tabi ng kama at si Maya ay nakasandal sa kanya. Ang ulo ay nakapatong sa kanyang balikat. Suot ang wig na gawa sa buhok ni Tala. Sa sandaling iyon, hindi sila mukhang pasyente at tagapag-alaga. Mukha silang pamilya. Habang papalapit sila sa isa't isa, naramdaman ni Kaylan ang isang pamilyar na takot. Ang takot na magmahal muli. Ang takot na baka sa huli, iiwan din siya. Ngunit ang init sa mga mata ni Tala ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Ngunit ang mga anino ng nakaraan ay laging naghahanap ng paraan upang magbalik. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Tala sa hardin, ang hardin na ngayon ay namumulolaklak na muli. Ang demonyo ay muling nagpakita. Dumating si Daya Aguinaldo na parang isang buhawi. Napakasaya niyo naman yata, sabi ni Daya. Ang boses ay tumatagaktak sa sarkasmo. Hindi niya pinansin si Tala at itinapon ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesang bakal. Baka gusto mong makita to, Kaylan, bago ka tuluyang maging isang ganap na tanga. Kinabahan si Kaylan. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang laman nito ay mga litrato at isang lumang artikulo mula sa dyaryo.
Ang unang litrato ay nagpapakita ng isang mas batang Tala. Nakasuot ng uniforme ng nurse, ang mukha ay masaya at puno ng pangarap. Ang sumunod na litrato ay kuha sa labas ng isang malaking ospital sa Maynila. Ngunit ang huling papel ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isa itong artikulo. Ang headline ay malabo na, ngunit mababasa pa rin. Scandal in Major Hospital. Young patient dies due to negligence. Hindi pinangalanan ang mga doktor o nurse na sangkot. Ngunit isinalaysay nito ang pagkamatay ng isang bata sa operating table. At ang batang nurse na di umano'y nagkamali sa pagbibigay ng dosis ng gamot. Ito ang anghel mo, Kaylan, sabi ni Daya. Ang bawat salita ay isang punyal. Isang tinanggal na nurse na may madilim na nakaraan. Isang pabayang palpak na nagtatago dito sa probinsya. Sino ang nagsabi sa'yo na ang anak mo ay ligtas sa kanya? Tumingin si Kaylan kay Tala. Ang kulay ay nawala sa mukha nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para siyang isang multo. Tala, sabi ni Kaylan. Ang boses ay halos hindi marinig. Ipaliwanag mo to. Umiling si Tala. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kaylan, hindi ganyan. Anong hindi ganyan? Sigaw ni Kaylan. Ang sakit at pagtataksil na nararamdaman ay sumasabog sa loob niya. Itinaas niya ang litrato. Ito, ikaw to, hindi ba? Lahat ng ito, ang bigla mong kaalaman sa medisina, ang pag-iwas mo sa mga ospital. Magsinungaling ka pa ba sa akin? Ang bawat salita niya ay isang akusasyon. Bawat tanong ay isang paghatol. Nakalimutan niya ang lahat. Ang hardin, ang mga ngiti, ang ginupit na buhok. Ang nakikita lang niya ay ang multo ng kanyang pinakamalaking takot. Ang magtiwala at mabigo muli. Hindi makasagot si Tala. Ang katotohanan ay masyadong komplikado, masyadong masakit para ipaliwanag. Paano niya sasabihin na siya ang sinisi para sa pagkakamali ng iba? Na ang taong pinagkatiwalaan niya ay ang mismong sumira sa kanya? Sa mga mata ni Kaylan, nakikita na niya ang hatol. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang basag na bulong. Patawad. Iyon na ang huling salitang kailangan marinig ni Kaylan. Ang patawad ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon ng kanyang mga hinala. Akala ko iba ka, sabi ni Kaylan. Ang boses ay walang laman, puno ng pait. Nagkamali ako. Tumalikod siya, hindi na kayang tingnan ang mukha ng babaeng nagpahiwatig sa kanya ng pag-asa. At ngayon ay nagdulot sa kanya ng matinding kabiguan. Pumasok siya sa loob ng bahay, iniwan si Tala na mag-isang umiiyak sa gitna ng mga bulaklak na minsan nilang pinangarap na alagaan ng magkasama. Sa likod, isang nangiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Daya Aguinaldo. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan na may kapayapaan. Ito ay isang mabigat at nakakamatay na katahimikan, puno ng mga non-said words at mga pusong sinugatan. Si Kaylan ay naging mas malala pa sa dati. Hindi na siya isang anino, isa na siyang bagyo na handang manalasa. Hindi na niya kinakausap si Tala. Ang tanging interaksyon nila ay mga matatalim na utos at malamig na tingin. Si Tala ay nanatili, hindi para sa sarili niya, hindi para kay Kaylan, nanatili siya para kay Maya. Bawat araw, isinusuot niya ang isang maskara ng pagkakalmado para sa bata. Kahit na sa loob niya ay unti-unti siyang dinudurog. Isang gabi, habang binabasa niya ng kwento si Maya, napansin niyang hirap itong huminga. Ang balat nito ay mas maputla kaysa karaniwan. Hinawakan niya ang kamay nito. Ito ay napakalamig. Isang alarma ang tumunog sa kanyang isipan. Ang instinct ng isang dating nurse ay sumigaw. Kaylan! Sigaw niya, ang takot ay nangingibabaw.
sa sakit na nararamdaman niya. Kailan? Si Maya. Ang mga sumunod na sandali ay isang malabong pagkataranta. Ang pagdating ng ambulansya. Ang mga paramedic na kumikilos ng mabilis. Ang mukha ni Kaylan na blanko sa takot. At ang tunog ng sirena na humahawi sa gabi habang papalayo sila sa pugad-amihan. Sa ospital, ang bawat minuto ay parang isang walang hanggang paghihintay. Nakaupo si Tala sa isang sulok ng waiting area. Habang si Kaylan ay pabalik-balik sa harap ng emergency room, ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Hindi nila tinitingnan ang isa't isa, ngunit pareho silang nakakadina sa iisang takot. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, ang itsura nito ay seryoso. Mr. Amihan, sabi ng doktor, her kidneys are failing, critically. We need a donor immediately. Ang mga salita ay parang isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Kaylan. Napasandal siya sa pader. Ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. Isang donor. Agad-agad. Saan sila hahanap ng himala? Ang mga sumunod na oras ay isang bangungot. Si Kaylan, si Daya, at ang iba pang malapit na kamag-anak ay sumailalim sa mga pagsusuri. Ngunit isa-isa silang bumabalik na may parehong balita. Hindi sila tugma. Habang si Kaylan ay nalulunod sa kanyang desperasyon, si Tala ay gumawa ng isang desisyon. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala ang lahat, tahimik siyang tumayo. Tiningnan niya sa huling pagkakataon ang lalaking nagwasak ng kanyang puso, ngunit ama pa rin ng batang minamahal niya. Patawad! Bulong niya sa hangin. Ang mga kasambahay ay nag-report kay Kaylan, kinabukasan na umalis si Tala. Kinuha nito ang iilang gamit at nawala na lang na parang bula. Para kay Kaylan, ito na ang huling patunay ng kanyang pagtataksil. Tumakas ito sa oras ng pinakamalaking krisis. Ang sakit ay napalitan ng purong galit. Ngunit hindi tumakas si Tala. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar ngunit kinatatakutang lugar. Ang St. Michael's Medical Center. Ang mismong ospital kung saan gumuho ang kanyang mundo. Nakatayo sa harap ng malaking gusali, ang buong katawan niya ay nanginginig. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga gulong ng stretcher. Lahat ay nagbalik sa kanya sa madilim na araw na yon. Napahawak siya sa kanyang braso, sa lugar kung saan naroon ang isang maliit at kupas na peklat mula sa isang scalpel na nalaglag. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at pinalakas ang loob. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay para kay Maya. Pumasok siya sa loob, hindi bilang isang duwag na nagtatago, kundi bilang isang taong may misyon. Dumiretso siya sa National Kidney and Transplant Institute na nasa kabilang wing ng ospital. Nandito po ako, sabi niya sa babae sa front desk. Ang boses ay matatag sa kabila ng nanginginig na puso. Gusto ko pong mag-apply bilang isang living kidney donor. Ilang oras ang lumipas, tumunog ang telepono ni Kaylan Amihan. Nasa kapilya siya ng ospital, nakaluhod, ngunit hindi makapagdasal. Mr. Amihan, sabi ng doktor sa kabilang linya, ang boses ay nagtataka at bahagyang nasasabik. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero may himala. May nahanap kaming perfect match. Napatayo si Kaylan, ang puso ay biglang tumibok ng malakas. Sino? Paano? Hindi namin alam, sagot ng doktor. Ang donor ay nais manatiling anonymous. Anonymous donor. Isang perpektong tugma. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Kaylan. Isang himala. Ngunit sa mundo niya na puno ng luhika at negosyo, walang lugar para sa mga himala na walang paliwanag. Doc, kailangan kong malaman kung sino. Pilit ni Kaylan sa telepono. Babayaran ko. Kahit magkano. Bigyan niyo ako ng pangalan. Ipagpaumanhin niyo, Mr. Amihan. Pero may batas tayo tungkol sa confidentiality.
Mahinahong sagot ng doktor. Ang mahalaga ay handa na ang lahat para sa operasyon. Bukas na bukas din. Ngunit hindi mapakali si Kaylan. May isang bagay na hindi tama. Isang bagay na hindi kapani-paniwala. Pinuntahan niya ang opisina ng pinuno ng Transplant Department. Isang mas matandang doktor na may mabait, ngunit seryosong mga mata ang sumalubong sa kanya. Si Dr. Alcaraz, no? Amihan, I understand your concern, but the donor's wish is absolute. Sabi ng doktor. Doktor, hindi niyo naiintindihan. Desperadong sabi ni Kaylan, ang anak ko ang nakaratay doon. Kailangan kong malaman kung sino ang taong magliligtas sa kanya. Kailangan ko siyang pasalamatan. Tinitigan siya ni Dr. Alcaraz ng matagal. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang donor na ito, mayroon siyang koneksyon sa ospital na ito noon. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Kaylan. Anong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Dr. Alcaraz na parabang nagbubuhat ng isang mabigat na pasanin. Maraming taon na ang nakalipas. May isang insidente dito. Isang trahedya sa operating room. At may isang batang nurse na nasangkot. Napatingin si Kaylan sa doktor. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang artikulo, ang litrato, ang ospital na ito. Ang nurse na yon. Pagpapatuloy ni Dr. Alcaraz ay si Tala Liwayway. Parang isang bomba na sumabog sa harap ni Kaylan. Si Tala? She was my best student. The most promising young nurse I had ever seen. Sabi ng doktor, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi siya nagkamali. Isang aroganteng surgeon ang nagkamali. Ngunit natakot siyang masira ang kanyang reputasyon. Itinuro niya si Tala. Bata pa si Tala. Natakot. At walang sino mang nakinig sa kanya. Sinira namin siya. Ang bawat salita ng doktor ay isang sampal sa mukha ni Kaylan. Ipinagtanggol niya ang isang pagkakamaling hindi kanya. Sabi pa ng doktor. At ngayon, mukhang ginagawa niya ulit yun. Para sa'yo. Para sa anak mo. Nanghina ang mga tuhod ni Kaylan. Ang galit na naramdaman niya kay Tala ay biglang napalitan ng isang napakatinding sakit at pagsisisi na halos hindi niya kayanin. Ang lahat ng kanyang akusasyon, ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya ay bumalik sa kanya nang sabay-sabay. Hindi siya nagtaksil, hindi siya tumakas, nagsakripisyo siya, noon at ngayon. Nasaan siya? Tanong ni Kaylan. Ang boses ay nanginginig. Nasa pre-op wing na. Inihahanda para sa operasyon bukas ng umaga. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kaylan. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ang kanyang sariling buhay. Ang bawat pasilyo ay tila humahaba. Bawat tunog ng ospital ay isang paalala ng kanyang katangahan. Nakita niya ang pre-op wing. At sa loob ng isa sa mga kwarto, sa likod ng salamin, nakita niya si Tala. Nakahiga sa kama, nakasuot ng damit pang ospital, ang mukha ay payapa, ngunit napakaputla. Sumugod siya papasok, hindi na pinansin ng mga nurse na sumusubok na pigilan siya. Tala! Napamulat si Tala, nagulat nang makita siya. Lumuhod si Kaylan sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Ang kamay na minsan niyang itinulak palayo. Mainit ito, ngunit nanginginig. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang mga luha na matagal niyang kinimkim ay bumuhos na. Tala, patawad. Naging isa akong gago. Patawarin mo ako. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Kaylan. Ang parehong pisngi na minsan ay sinampal ng kanyang masasakit na salita. Shhh! Mahinang sabi niya. Hindi na mahalaga yon. Tumingin siya sa mga mata ni Kaylan. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng determinasyon.
Iligtas natin si Maya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga orderly para ihanda na siya. Pinipilit na silang paghiwalayin. Hinigpitan ni Kaylan ang hawak sa kamay ni Tala. Ayaw bumitaw. Huwag mong gawin to, Tala. Please, may iba pang paraan. Umiling si Tala. Ang nangiti ay naroon pa rin. Ito ang tamang paraan, Kaylan. Ito ang aking pagtubos. Dahan-dahang isinara ang pinto ng operating room, pinaghihiwalay sila. Ang huling nakita ni Kaylan ay ang mga mata ni Tala. Puno ng kapayapaan at pagmamahal. Nang ang ilaw na may nakasulat na "In Surgery" ay umilaw ng pula, napasuntok si Kaylan sa pader. Ang kanyang sigaw ay puno ng sakit at pag-ibig. Isang sigaw na nawala sa mahabang pasilyo ng ospital. Tala. Ang unang namalaya ni Tala ay ang liwanag. Isang banayad na liwanag na tumatagos sa kanyang talukap. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti, puti ang lahat. Ang kisame, ang kumot, ang mga pader, at ang amoy. Amoy ng ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot sa kanya ng takot. May naramdaman siyang init sa kanyang kamay. Nang ilingon niya ang kanyang ulo, nakita niya si Kaylan. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, ang ulo ay nakayukyok sa gilid ng kutsyon, mahimbing na natutulog. Ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanya, na para bang natatakot na kapag binitawan siya, ay maglalaho siya. May mga bakas pa ng luha sa kanyang pisngi. Sa kabila ng kirot na nararamdaman niya sa kanyang tagiliran, ngumiti si Tala. Hinayaan niya itong matulog. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang multo ng nakaraan ay sa wakas, napatahimik na. Kaylan. Nagising si Kaylan sa isang marahang haplos sa kanyang buhok. Nang iangat niya ang kanyang ulo, sinalubong siya ng mga matang pinakamamahal niya. Gising na si Tala. "Hey!" Bulong niya. Ang boses ay paos. "Hey!" Sagot ni Tala. Ang nangiti ay bahagya ngunit abot sa kanyang mga mata. "Kamusta si Maya?" "She's stable. The operation was a success," sabi ni Kaylan, habang pinipigilan ang sariling maiyak sa sobrang pasasalamat. "Salamat sa iyo, Tala. Iniligtas mo siya. Iniligtas mo kaming lahat." Sa mga sumunod na linggo, ang ospital ang naging mundo ni Kaylan. Ang oras niya ay nahati sa dalawang silid. Ang silid kung saan unti-unting lumalakas si Maya at ang silid kung saan unti-unting nagpapagaling si Tala. Hindi niya iniwan ang tabi nila. Siya ang nagbabasa ng kwento, siya ang nagpapakain, siya ang nagbabantay sa kanilang pagtulog. Isang hapon, ilang buwan matapos ang operasyon, magkasama silang nakaupo sa hardin ng Pugadamihan. Ang hardin na ngayon ay masagana sa mga bulaklak. Si Maya, na may kaunting buhok na tumutubo na, ay masayang naghahabol ng mga paru-paro. "Pinagaling mo ang anak ko," sabi ni Kaylan, habang hawak ang kamay ni Tala. "Pinagaling mo ang puso ko." Humarap siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at pag-ibig na hindi na niya itinatago. "Hayaan mo naman akong pagalingin ka habang buhay," bulong niya, at sa gitna ng mga rosas, lumuhod si Kaylan amihan. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Will you be my wife, Talaliwayway?" Tumulo ang mga luhang matagal nang gustong kumawala mula sa mga mata ni Tala. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. "Opo, Kaylan. Oo," sagot niya. Ang kanilang kasal ay simple at taimtim, ginanap sa mismong hardin kung saan unang gumuho at muling nabuo ang kanilang pag-asa. Ang tanging mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Hindi nagtagal, itinayo nila ang Amihan Liwayway Foundation for Children's Health, isang organisasyon
na tumutulong sa mga batang may malubhang karamdaman na walang kakayahang magpagamot. Ang kanilang pinagdaanan ay naging isang ilaw ng inspirasyon para sa marami. Isang maaraw na hapon, nasa tuktok sila ng isang burol, tinatanaw ang karagatan. Magkahawak kamay sina Kaylan at Tala. Habang pinapanood si Maya na nagpapatakbo, hawak ang isang makulay na saranggola na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang tawa ng bata ay parang musika, malaya at puno ng buhay. Nagkatinginan sina Kaylan at Tala. Walang salitang namutawi, hindi na kailangan. Sa kanilang mga mata, nababasa na ang lahat. Ang sakit na kanilang pinagdaanan, ang sakripisyong kanilang ginawa, at ang pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat. At sa ilalim ng kalangitan ng bagong umaga, alam nila na ang kanilang pag-ibig ay isang himala, isang pangalawang pagkakataon na ipinagkaloob, isang tahanang sa wakas ay natagpuan. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Tala Liwayway at Kaylan Amihan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga salita, kundi sa mga sakripisyong tahimik nating ginagawa para sa mga taong mahalaga sa atin. Ipinakita nito na kahit sa pinakamatinding unos ng buhay, laging may sisikat na bagong liwayway. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil nasasabik akong mabasa ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share para maabot pa natin ang mas maraming puso. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel, Ang Puso at Hininga, para sa mas marami pang kwentong aantig sa ating damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.